Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambahay Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo mga tambay, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong si Garbage In, Garbage Out mga tambay. Yan po, nahuli na naman po ang kasinungalingan niya po. Kalat na po ito sa social media. At sa mainstream media, hindi po. Sa social media. Alam naman po natin sa mainstream media, may pinoprotektahan po yata sila dyan. Hindi po ba? Ito po, ipinagmalaki po niya kasi yung kidney ni Bongit, mga tambay, na meron daw po bang nagpupulburon, nagdo-donate pa ng kidney. Hindi po ba? Ibig sabihin, hindi ka pa kapag-donate ng kidney kung ito ay hindi ka healthy. Hindi ba? Ibig sabihin, hindi nga naman daw gumagamit dahil nag-donate ng kidney. Pero pakinggan po natin ito pong ating kababayan, mga tambay, na nagsuri. Pakinggan po natin siya dahil nga po nahuli po si si Garbage In, Garbage Out ng kasinungalingan. Pakinggan po natin. Yung kidney na dinonate ni Bongbong Marcos sa ama, ni-reject ng katawan ng mismong ama niya. Wow! Gumawa ako ng madaliang research. 5 minutes. Pinagtugma-tugma ko lang yung mga news. Nag-ugat kasi yan dito sa video na to. O sige, panoorin natin. Kadaldalan mo kasi Claire Castro para mapabango mo lang yung pangalan ni Bongbong Marcos Sige, pakinggan natin to. Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Okay, nag-donate daw yung Pangulo ng kidney sa kanyang ama. Maliwanag naman yan. Ito yung susunod. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? Paano daw makakapag-donate yung isang tao na hindi naman healthy? Kasi nga, ang sinasabi ni Senator Amy Marcos ay simula pa nung teenager, si Bongbong Marcos ay tumitira na siya. Ngayon, ito yung 5 minutes research ko ha. Yung iba pwedeng mag-deep dive na mag-research. Ito, madalian lang talaga. Pero, meron akong nakitang kakaiba. Okay. Punta natin dito. Tandaan natin yung mga dates. Galing ito sa Gulf News. Bongbong donated kidney to his father. Okay. Ferdinand Bongbong Marcos, Ilocos Norte Governor, has admitted having donated one of his kidneys to his father, former dictator Ferdinand Marcos, in 1983. Tandaan nyo yung date, 1983. So, ang sinasabi dito, si Bongbong Marcos daw ay inamin niya na nag-donate nga daw ng kidney sa kanyang ama. Siyempre, isa lang. Hindi naman pwedeng dalawa, di ba? Okay. Bongbong in a TV interview said, "Yes, in 1983, he needed a kidney and I was a good match." So sabi ni Bongbong Marcos sa isang TV interview na totoo daw, oo, noong 1983 na nag-donate nga siya ng kidney kasi good match daw siya. Kasi malaki yung probability, yung possibility na magiging good match kasi nga anak niya. Okay. Congresswoman Amy Marcos said, "That was probably the worst day of my mother's life. Two of the people she loved the most were in the operating room." So, pwedeng nangyari nga na nag-donate si Bongbong Marcos ng kidney sa kanyang ama. Kasi, sinabi din ng noon ni Congresswoman Amy Marcos na yun na yung pinakamahirap na araw ng kanilang nanay kasi nakikita niya na yung dalawang taong mahal niya ay parehong nasa operating room. Okay. Ngayon, puntahan naman natin ito. Tandaan ha, sabi ni Bongbong Marcos in 1983. 1983. Okay. Puntahan natin ito. Galing naman ito sa
Time.com. Hindi ko alam kung ano to. US daw to, US. A man of many parts. May clue dito, guys. Na parang si Bongbong Marcos, nag-donate nga siya, pero na-reject. Di ba sabi ni Claire kanina, paano makakapag-donate yung isang tao kung hindi healthy? Tandaan nyo na, 1983 ha. Okay. Ferdinand Marcos never publicly admitted to the 2 kidneys transplant he received in the early 80s, and only few intimate and family retainers knew about the operations. So, hindi daw publicly inamin ni Ferdinand Marcos Sr. na nag-transplant daw siya ng kidney 2 beses pa. Okay, in the early 80s. Mga immediate family lang daw or intimate families at mga ibang mga pamilya yung nakakaalam ng operasyon. So, 2 pala. Okay. Now, with the old dictator safely gone, some details are surfacing, including the identity of the donors. Ayan. Noong 1992 o yan o, nagsusurface na daw o lumilitaw na yung pagkakakilanlan ng mga donors. Donors, S. So, 2. The first kidney transplanted in August 1983. Balikan natin ha. The first kidney transplanted in August 1983. Sabi ni Bongbong in a TV interview said, yes, in 1983, he needed a kidney and I was a good match. So, but, tingnan nyo dito, came from a soldier in Marcos Presidential Security Command. Galing daw sa sundalo ni Marcos mula sa Presidential Security Command. Hindi kaya gusto lang nilang pagtakpan na si Bongbong ang nag-donate? Kasi never niyang inadmit publicly na nag-transplant nga siya ng 2 beses ng kidney. Kasi kung mababalitaan noon na itong si Ferdinand Marcos Sr. ay nanghihina na, lalakas yung puwersa ng mga tao noon na patalsikin na siya. Naiintindihan ko tong part na to na itinatago nila yung totoong kalagayan ng kalusugan ni Ferdinand Marcos Sr. Pero dito, the first kidney transplanted in August 1983. Si Bongbong, sinabi niya na nag-donate nga siya ng kanyang kidney sa kanyang ama noong 1983. Maliwanag sa binasa natin kanina. Pero sabi galing sa soldier ni Marcos, yung matanda. Pero di ba, sundalo din si Bongbong Marcos. Eto malala. This organ was rejected, leaving the Filipino leader fighting for his life just as his exiled rival Nino Aquino was returning to Manila, quote-unquote, open close, and assassination. So, kung sinabi ni Bongbong Marcos na nag-donate siya ng 1983, yan maliwanag sa news. At ito ay tumutugma sa the first kidney transplant in 1983. So si Bongbong Marcos nga, yung unang nag-donate ng kidney sa kanyang ama. Ang problema, this organ was rejected. Tanong, yung sagot ni Claire Castro kanina sa reporter, papaano makakapag-donate yung isang tao ng kidney kung hindi healthy? Dito, pwede nating ma-derive, which is hindi ko sinasabing yun ang totoo. Nagbabase lang tayo sa articles na yung unang organ na dinonate kay
napapunta sa matandang Marcos ay galing kay Bongbong Marcos kasi nung 1983 yun. At na-reject. So, pwede natin i-derive na itong si Bongbong Marcos ay hindi na healthy. Perfect match sila. Good match sila. Pero ni-reject yung katawan ng matandang Marcos. Totoo po yun, mga tambay. Yan po ang ayon po sa ating kababayan, nag-research. Mga kababayan, yan po ang lumalabas. Si Gasin Central, mga tambay. Thank you kay Gasin Central, mga kababayan. Nakita nyo po, yung sinasabi po ni garbage in, garbage out, talagang lalabas at lalabas din po ang katotohanan dahil tsak pong mabubunyag at mabubunyag. Yan po, ayon po yan sa kanyang pagsusuri ay hindi po nagmatch dahil hindi po healthy ang kidney ni Bongit, mga tambay. Kaya pala, mga tambay, si hirap na hirap, kaya po pala hindi siya, never po siyang umaksyon, lalo-lalo po pagka tayo pong mga Pilipino para po mawakasan na at matapos na yung issue na yan at masabi po na siya talaga ay healthy at hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hindi po ba? Katulad po nito, mga tambay, tigas po ang tanggi niya. Di po ba? Ibalik tanaw lang po natin. Grabe po siya tumanggi. Ito po, tingnan nga po natin ito. Talagang grabe siya tumanggi. Ngayong oras na ito, tapos Unang pagkakataon, sinagot na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang walang kamatayang hamon sa kanya ng kanyang mga kritiko na magpa-hair follicle test. Mababatid na simula pa noong nakaraang taon, paulit-ulit na hinahamon ng Pangulo na patunayang hindi siya gumagamit ng illegal na droga sa pamamagitan ng hair follicle test. Pero ang sagot dito ng Pangulo, No. 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 unang pagkakataon, sinagot na ni Nakita niyo pa, mga tambay, talagang hindi mo pala ito talaga, kahit putulan mo ng leeg, kahit tanggalan mo ng yag balls, ay hindi po talaga siya magpapates. Lalo-lalo po kung sa buhok. Hindi po ba? Yan po ang kalat na po yan, mga tambay, sa social media. Yung kasinungalingan daw po umano ni garbage in, garbage out na sinasabing paano makapagbibisyo at paano po makapagbibisyo daw po ng pulburon yung kanyang amo kung ito daw po ay nag-donate at healthy ang kidney, mga tambay. Pero ayon po sa ating kababayan sa kanya pong maiksing pagsusuri, pagsasaliksik, mga tambay, ay never pong nag-match ang kidney ni Bongit sa kanyang ama. Umpisa pa ng napakatagal na po, di ba? 1983, mga tambay. Grabe, no? Pero meron din daw po nung part nung 1990 plus, 1990 ay meron naman daw pong umugong o sinasabi na galing naman doon naman po sa PSG. Doon po sa Presidential Guard po nila sa Malacanang. Hindi po ba? Kaya po wala pong lihim na hindi po talaga nabubunyag. At wala pong baho na hindi po aalingasaw. Hindi po ba? At kabisado naman po natin itong garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President. Na puro basura po, karamihan ang pumapasok. Hindi pala karamihan, halos na pala, umano. Puro basura na pala, umano, ang pumapasok at lumalabas sa kanyang bibig. Kaya nga po siya nababansagang Reyna daw po umano ng fake news, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang ating pong komento dito po sa kasinungalingan daw po umano ni garbage in, garbage out para po pabanguhin lang at ipagtanggol at protektahan ang kanyang amo. Siyempre po, pag po kasi nawala na ang kanyang amo, napakarami din po at napakalaki din po ang mawawala sa kanya. Real talk. Hindi po ba? Napakalaki po. Ubod ng laki. Napakinabang ang mawawala po sa kanya. Kaya hindi po magugustuhan ni garbage in, garbage out na mawala po siya sa Malacanang. Dahil po sa laki. Ubod ng laki na magiging pakinabang pa niya umano. Hindi po ba?
Dahil po napakaraming issue po ng maleta riyan. Hindi po ba? Na po pwede po siyang mabahagian ng maleta. Hindi po ba? At syempre, ang mga budget nila ay lumolobo rin po sa laki. Ang mga budget po nila umano. Yan po mga kabayan, maraming salamat po. Thank you po sa inyo. Siyempre po, lalo-lalo sa nakagusto po ng Tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng biyaya, tulong, at sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At ingat-ingat po kayo. At maingatan po kayo palagi. At syempre po yung dasal po natin sa ating bansa na sana po ay wag na po sana na magtagal pa sa lalong mabilis po sana ay mawakasan na po ang paghihirap po ng Pilipino. Lalong-lalo po sa ginawa po nilang pagnanakaw at kawalanghiyaan po sa pera ng bayan. Sana po ay magwakas na po ang mga taong ito sa kanila pong paglilingkod at panunungkulan. Hindi po ba? At ganoon din po mga tambay, ang ating pong dasal na sana po ay maingatan pa po lalong-lalo po sa kapahamakan ng pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay madugtungan din po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At ganoon din po ang dasal po natin sa ating pong buong sambayanan at sa ating pong mga sarili na tayo po ay maingatan sa kapahamakan din po. At muli po mga tambay, ingat-ingat po tayo. Tis-tis lang po. Bye-bye.